Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Baras. Walang eksaktong taon. Kulasi Antique. Marami sa mga nakikinig ang naniniwala sa mga agimat, mutya, tangan, orasyon at marami pang iba. Kadalasan sa mga tangan ay nakukuha sa kalikasan, mga bagay na may basbas ng itaas at mga lamang lupa. Masasabing hindi hamak na mas malakas ang galing sa kalikasan kumpara sa mga bagay na gawa ng tao at may dasal. Ngunit papano kung ang tangan o mutya ay galing mismo sa nilalang? Hindi sa kalikasan, hindi din gawa ng tao o dasal. Karaniwang tao lamang si Baras. Nasa 18 taong gulang pa lamang ng mga sandaling iyon. Bagaman payak at katamtamang antas ang pamumuhay, masaya naman ang pamilya ni Baras. Lahat ng miyembro mula sa lolo hanggang sa mga magulang at kapatid, malakas ang paniniwala sa mga kakaibang bagay. Lahat sila ay may tangan. Merong gawa lang, nakuwang natural, at may mga tangang orasyon na siyang poder sa katawan. Laging bukang bibig ng tatay ni Baras na ang pangalan ay Victor, ang patungkol sa isang aswang. Ngunit hindi galing sa pagpapasa, kung hindi aswang na mula pagkabata. Kinulong ito ng manggagamot gamit ang malakas na poder upang hindi makawala. Minsan na itong nahuli, naikulong ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Nahukay ng mga galang minero ang baul at nakawala ang aswang. Kaya nang mahuli muli, itinago na lamang ito ng albularyo. Subalit maraming sabi-sabin sa kanlurang bukid ng kusali ito inilagay. Bakit po tay? Ano pong meron dun? Wag ba sabihin na balak mong pakawalan ng aswang? Wika ni Baras. Tama ka. Papakawalan ko ang aswang, pero papatayin ko. Tugon ni Tatay Victor. Papakawalan? Papatayin? Hindi ba nga immortal? Tanong ni Baras. Maraming beses na yung pinatay. At sa katunayan, tinadtad pa ang katawan at pinaghiwa-hiwalay, pero patuloy lang na nabubuhay. Walang nakakaalam sa sekreto ng nilalang, pero kahit gaano ito kalakas, immortal man o hindi, meron niyang kainaan. Dahil kung wala, matatawag na Diyos ang nilalang. Sa pagpapatuloy ni Tatay Victor, ayon dito, ang kainaan ng aswang na ikinulong ay nasa batok. May parte ng buto na kailangang kunin para tuluyang maputol ang pananalasa ng aswang at para mawala na ang pangamba ng mga tao na hindi na ito kailangang ikulong pa at makawala sa kulungan nito. Pwede ba tay? Huwag na natin pakialaman yung mga bagay na yun. Baka mali ka tay tapos makatakas yung aswang. Wika ni Baras. Hindi ako maaaring magkamali, anak. Nung malakas pa ang lolo mo, ganun din ang ginawa niya. Sinubukan niyang tugisin ang aswang nung hindi pa ito naikukulog. Alam mo ba kung bakit ganun na lang ang pagnanais ng lolo mo? Mutya ang batok ng aswang. Malalim ang kaalaman ng lolo mo dahil sa mga ninuno natin na minsan ang nagkaroon ng mutya mula sa aswang. Wika ni Tatay Victor. Mutya. Sige tay, pagpalagay na nating tama ka. Hindi ba magiging delikado ang pagkuha nun? Parang tansyado mo na ang lakas ng aswang at ganun na lang kadaling makuha ang mutya. Kung ako sa'yo tay, wag mo nang tangkayin. Hindi na nagsalita pa ang ama at nagpatuloy na lamang sa trabaho. Kasalukuyan nilang inaayos ang bakuran.
dahil maraming hayop ang mga kapitbahay na kung saan-saan na lang gumagala. Kambing, itik at mga manok na nagiging banta sa kanilang mga pananim. Nag-aaral pa ang mga kapatid ni Baras, habang ang ina naman ay wala sa bahay dahil nagtitinda ng isda sa bayan. Ang lolo niya naman, ang pangalan Arino, nakahiga lang sa banig dahil sa katandaan at inaantay na lang ang kamatayan. Isang hapon, naiwan si Baras sa tahanan. Umalis si Tatay Victor at hindi niya alam kung saan pupunta. Pinunta ni Baras ang lolo na nasa itaas ng tahanan. Nag-aalala sa ama dahil baka kaya ito umalis ay para kunin ang mutya sa batok ng aswang. Kaunting pagpapaliwanag sa tahanan. 2 palapag ngunit gawa sa kahoy na may pawid na bubong. Isang silid sa itaas at 2 sa ibaba. Karugtong na ito ng kusina at palikuran. Merong mga kapitbahay ngunit lupain ng agwat. Lolo, pasensya na po sa istorbo ha. Umalis po si tatay eh. Hindi po nagpaalam kung saan po pupunta. Nabanggit niya sa akin na nais niyang kunin yung mutya sa batok ng aswang. Ano po bang katotohanan, Lolo? Tanong ni Baras. Ano ka mo? Tama ba ang narinig ko? Ay matigas talaga yung ulo ng tatay mo. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Delikado. Mabuti sana kung may kasama siya at kabisado niya ang lugar. Baka imbes na makuha niya ang aswang, siya pa ang madali dahil nakaabang na ito sa kanya. Tugon ni Lolo Arino. Ang sabi ni tatay, nakakulong daw sa puder yung aswang. Ilang beses na pong nakawala at ilang beses na ding naikulong. Kasalukuyan daw pong nasa bukid eh. Akala ko pa naman alam nyo. Tugon ni Baras. Ay, ganun ba? Pasensya na apo. Gumagala pa ang aswang na yon nang minsang tinugis ng tatay ko. Sa bagay sobrang tagal na. Kung nahuli at nakulong, siguro malakas ang tangan ng nakadakip. Kung kinuha niya na lang sana ang batok, di sana patay na yung aswang na yon. Antayin mo na lang ang tatay mong bumalik, baka dala niya na ang mutya. Hindi na nagsalita pa si Baras. Medyo nag-aalinlangan pa rin siya sa mga sinabi ng matanda na malakas ang tiwala niya kay Tatay Victor. Sumapit ang dilim. Hindi pa dumadating ang ama. Tila wala naman ito sa kanyang ina. Habang ang mga kapatid ay hindi man lang nagtanong sa kalagayan ni Tatay Victor. Hindi mapalagay si Baras. Hanggang sa may dumating na kalalakian, may ibinalita na labis na ikinagulat ng lahat. Magandang gabi. Parang si Victor yung naroon sa munisipyo eh. May nagatid lang ng katawan, wala nang buhay. Tignan nyo na lang kung siya nga, walang saplot at mahirap makilala eh. Dali-daling pumunta si Baras sa munisipyo. Sumunod naman kagad ang ina at ang 2 kapatid na halatang pinipigilan ang luha. Nang makarating sa lugar, may nakapagsabing nilipat nila ang labi doon sa kapilya. Inihatid ng ilang residente dahil taga roon ito. Bumalik ang mag-anak. Dito nila nakita sa likod ng isang pasilidad. Naroon si Tatay Victor. Walang saplot at hindi makilala ang bangkay. Kanina pa kami nagtatanong kung taga saan ba to eh. Kamag-anak nyo pala? May nakapagsabi na may patay daw dun sa bukid at dinala sa munisipyo. Kinuha ng mga tanod at tinatid dito. Taga-baba daw kaya pinuntahan ng ilang mga namamahala. Mahirap kilalanin ng bangkay, mukhang nalunod. Wika ng babae. Humagulgol ang ina ni Baras. Habang ang mga kapatid naman ay napatulala at hindi makaimik. Kitang-kita sa mga ito ang takot. Mukhang matagal nang patay ang ama. Namumutla na tila walang dugo.
at may ilang sugat na naglabasan sa leeg na kulay itim. Hindi nila tiyak ang dahilan kung ano ang kinamatay. Natagpuan na lamang ito sa tabi ng ilog, kaya hinala ng nakararami ay nalunod. Pero iba ang kutob ni Baras. Hinala niya ay kagagawan ito ng aswang. Nahanap ni Tatay Victor ang pinaglalagyan ng kulungan at napakawalan. Ngunit hindi pinalad sa anumang hakbang na dapat gawin. Walang nagawa ang pamilya kung hindi iuwi na lamang ang bangkay. Tanggapin ang sinapit. Ipaubaya sa Diyos kung sino man ang may gawa ng pagpaslang. Ilang araw mula sa pagkalibing ni Tatay Victor. Baras, pumarinig ka nga at may sasabihin ako sa'yo. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Patungkol ito sa tatay mo. Tama ang hinala mong pinuntahan niya ang aswang at napakawalan. Hindi na ang tatay niyo ang inilibing kung hindi isa lamang ilusyon. Maaaring kinain na ng aswang. Nag-iwan ng labi upang hindi siya mapaghinalaan. Ngayon alam kong nakawala na ito. Malaking banta para sa mga tao. Mabuti sana kung buhay pa ang nakahuli nito noon. Wika ni Lola Arino. Hindi nakapagsalita si Baras. Nabalot siya ng matinding takot at pag-aalala sa sinabi ng matanda. Para sa kanya, dahil siya lang ang nakakaalam, dapat ay may gawin siyang hakbang. Kung ipagkakalat niya na nakawala muli ang aswang, magdudulot ito ng gulo at maaaring sila pa ang pagbuntungan ng mga tao. Nang mga sumunod na araw, kasabay ng paglipas ng oras ay inihanda na rin ni Baras ang sarili, maging ang gamit, orasyon, at ilang pang kailangan para tumugis ng aswang. May 3 sinukuang tangkay si Baras, 2 sinturon. Ang isa ay gawa sa ahas at ang isa naman ay tanso. May ilang nakaukit na mga kataga na mabisa sa mga masasamang elemento at nilalang. Hinanda niya ang mga usal. Pinalakas niya ito gamit ang seremonya ng mag-isa. Nagpabasbas din siya sa lolo at pumunta sa simbahan upang ikumpisal ang kasalanan. Ang gawaing iyon ay nagpapalinis ng presensya ng katawan na galing sa masama, tinatawag na cleansing, para tuluyang pahintulutan siya ng ama at kumapit sa katawan niya ang lakas ng kana na inuusal araw-araw. Lumipas ang 1 linggo. Dito na napagpasya ni Baras na puntahan ang lugar kung saan nakita ang bangkay ng ama. Nagtanong-tanong pa siya sa mga malapit sa tahanan sa lugar. May nakapagturo naman, subalit nakakapagtakang tila natatakot ito. Dagdag pa ng taong napagtanungan. Marami ng kababalagan sa lugar mula nang may natagpo ang patay. Kaagad na isip ni Baras na dahil ito sa pagsalakay ng aswang. Nakita niya ang ilog. Mababaw lang ito at kung iisipin, imposibleng malunod ang ama maliban na lang kung may biglang pagbaha. May ilang mga bahay roon sa lugar. Ngunit nang lapitan niya para magtanong pa, wala ng tao ang mga tahanan. Nilisan nila ang lugar. May kakaibang amoy sa paligid na hindi kaaya-aya. Sobrang sukal na sa unahan. Hindi makakatagos ang tingin sa kapal at laki ng mga puno. Lampas tao pa ang mga damo na tila doon nagkukubli ang nilalang. Masuring nilibot ni Baras ang buong lugar. Hindi niya alintana ang init ng araw maging ang takot. Ang nasa isip niya lang ng mga oras na yun, makita lang kung saan ba itinago ang pinagkulungan ng aswang. Hanggang sa makarating siya sa kaibuturan ng gubat. Wala nang bahay sa lugar at wala ring bakas sa dinaanan ng tao. Sa paglilibot ng binata, may nakita siyang tao na nakatungtong sa malaking bato sa pagitan ng 2 malalaking puno ng lawaan.
Nagtataka si Baras dahil tila may hinahanap yung lalaki. Mawalang galang na po. Napagala po ata kayo sa lugar. Tanong ni Baras. Ikaw ang napagala dito, iho. Ilang beses na akong nakatungtong sa lugar na to. Wika ng tao at nang humarap ito kay Baras, meron siyang bitbit na mahabang itak. Tama ho kayo. Ako nga pala si Baras. Sa Kulasi, doon sa sentro ng lugar ako nakatira. Teka, alam niyo din po ba yung nangyari dito? Tanong ni Baras. Ako si Duno. Alam na alam ko kung ano nangyari. Pinakialaman ng pinagtaguan ng kulungan. Halika dito, banda. Makikita mo kung nasan. Tugon ni Duno. Si Duno ay nabanggit na sa kwento ng immortal na aswang. Ito ay karugtong na kwento mula naman sa panig ni Baras. Hindi nakapagsalita si Baras. Umakyat siya doon sa bato at dito nakita ang isang puno na may malayungib na ugat sa ilalim. May hawi ang mga damo at may bakas pa ng dugo. Diyan ikinalong ni Ablo ang aswang. Lente, mabuti sana kung buhay pa si Ablo. Sino kaya nakialam? Teka, bakit ka ba nandito? May kinalaman ka, no? Tanong ni Duno. Hindi na itinago pa ni Baras ang nalalaman. Inamin nito na ang ama ang may gawa. Ipinaalam niya din ang dahilan kung bakit at idinagdag niyang namatay na ang ama. Mutya, abay ngayon ko lang nalaman Wala namang nabanggit sa akin si Mang Ablo. Nung nagkasakit siya, sinabi niya lang kung saan itinago yung kulungan. Dahil sa kaibangan yung mutya-mutya, ayan nakawala na ang mapanganib na aswang. Wika ni Duno. Pasensya na po kayo, maging ako. Hindi ko rin naman inaasahan Pero ang ipinunta ko po dito, huliin ko yung aswang at papatayin. Kukunin ko yung batok niya para hindi na mabuhay. Tugon ni Baras. Kung ganon, kailangan kitang tulungan. Ang problema, hindi natin alam kung nasaan ang impaktong yon. Sumama ka sa akin. Mungkahi ni Duno. Sumunod naman si Baras sa kanya. Hanggang sa nasilayan ni Baras ang isang espasyo na maraming bakas ng aswang. Sinabi ni Duno na nilagyan niya ito ng orasyon bilang patibong. Ito ay pamamaraan na ginamit nila nung hinuli nila ang aswang noon. Nagulat si Baras sapagkat kasama pala si Duno nang mahuli ang aswang. Dinagdag pa ni Duno na lahat ng pamamaraan niya ay galing kay Ablo. May lason siya at ilang kagamitan sa pagtugis ng aswang. Naiwan din sa kanya ang hibla mula sa buhok ng tikbalang. Hindi na kaila kay Baras ang tangang dala ni Duno sapagkat malalim ang kalaman ng binata sa ganitong usapin. Pinagplanuhan nila ang paghuli sa aswang. At gaya ng dating ginawa nila Duno, ito din ang napagkasunduan nila ni Baras. Magiging tagapagmasid si Duno, habang si Baras naman ang tagalinlang. Inihanda na ni Baras ang mga kagamitan, at habang si Duno naman, inihahanda na rin ang posisyon kung saan siya magmamasid. Pagsapit ng gabi, dito na nila hinamon ang aswang. Inihampas ni Baras ang sinturong ahas sa lupa. Panayang sigaw, pinapalapit niya ang nilalang. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng gubat. Hanggang sa bigla na lang napasigaw si Duno. Pagtingin ni Duno sa kinaroroonan ng matanda, nakita niyang nakikipagbuno si Duno doon sa aswang. Kitang-kita ni Baras ang itsura.
Maliwanag ang lugar dahil nagsiga sila bilang pangontra sa elemento. Ngunit nang maaninag ni Baras ang buong itsura ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata. Yung suot ng ama nung umalis. Yun din ang suot ng aswang. At maliban pa dyan, may suot na itim na porsera si Tatay Victor. Papalapit si Baras. Umaatras naman si Duno kasabay ng paghataw ng itak. Bigla na lang napatigil yung aswang. Tumitig kay Baras na tila nagulat at nagtataka. Nakipagtitigan ng binata. Ang itim na muka at ang kintab ng balahibo na bumabalot sa katawan nito. "Anak, bakit nandito ka?" Wika ng nilalang. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Baras nang marinig ang katagang anak. Mabilis na napagtanto na ang aswang na ito ay walang iba kung hindi si Tatay Victor. Napatigil naman si Duno. Kitang-kita sa muka ang labis na pagtataka. "Tay, ikaw po ba yan? Aswang po kayo? Di ba patay ka na? Nandito ako para ipaghiganti ka at patayin yung aswang na pumatay sa'yo." Wika ni Baras habang papalapit sa nilalang. Napayuko ang nilalang. "Nagkamali ako, anak. Akala ko madidiktahan ng mutya sa batok ng aswang pero hindi. At maliban pa doon, lilipat lang pala ang kapangyarihan niya sa akin." Dagdag pa nito. 2 selyo lang ang nakalagay sa butas. Nakita niya ang aswang na nakatulala lang sa sulok. Tinanggal niya ang selyo. Pagbalik ng ulirat ng aswang, lumabas ito sa butas. Kagad niya itong pinantok at pagbagsak ng aswang, tinarak niya ang patalim sa batok at buong lakas na binunot ang gitnang buto sa batok. Tuluyang namatay ang aswang na labis namang ikinatuwa. Lalo na nang makuha niya ang mutyang galing dito. Nilinis niya ang buto. Nakita niyang kulay itim ito. Hanggang sa parang nalusaw ito sa kanyang palad. Na labis ay kinatakot ni Tatay Victor at baka mabuhay muli ang aswang. Ngunit nakaramdam si Tatay Victor ng kakaiba sa katawan. Dito biglang nagpakita sa pangitain niya ang isang demonyong tumatawa. Pinalaya na daw ni Tatay Victor ang naunang aswang. Ngunit siya naman ang pumalit. "Labis ang pagsisisi ko. Ako na ang aswang. Dahil sa takot ko, minabuti ko na lang ipadama sa inyo na patay na ako. Malakas nga ang mutya at kaya nitong magmanipula. Kaya yun, yung katawan ng naunang aswang, ginawa kong ako. Ilusyon. Naway mapatawad mo ko, anak, sa pagiging gaman." Hindi mapigilan ni Baras ang magalit. Naawa man sa ama. Mas lamang ang galit dahil sa kahangalan nito. Binueltahan niya ito ng mabibigat na salita. "Hindi mo ba naisip ang paghihinagpis ng pamilya mo, tay? Kahit aswang ka na, dapat hindi mo ginawa yun. Maiintindihan naman namin." Wika ni Baras. "Tama lang ang ginawa ko, anak. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. Alam kong magdadala lang ako sa inyo ng kapamakan." Tugon ni Tatay Victor. "Sandali lang, hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? Lumipat lang sa'yo ang pagiging aswang pero Baras, tama naman siya. Dahil totoong mabagsik ang katawan ng aswang. Mapanganib. Mabuti na nga lang nasa katawan to ng tatay mo. Nagagawa niyang pangibabawan ng espiritu ng demonyo. Dahil kung hindi niya napangibabawan, siguradong araw-araw may mamamatay." Wika ni Duno.
Hindi na nakapagsalita pa si Baras. Umiyak na lang ang binata kasabay ng pagdadabog. Ilang sandali lang, nagpaalam na si Tatay Victor at sinabing magpapakalayo-layo muna siya hanggang sa makakaya upang hindi siya makapaminsala ng iba. Pilit itong pinaintindi ni Duno kay Baras. Dapat tanggapin na lang at isiping wala na talaga ang ama. Umuwi ng tahanan si Baras. Ganon din si Duno. Baon ni Baras ang galit at matinding pagkabigo. Hindi niya na sinabi pa sa pamilya ang naganap. Sinarili niya at pilit na kinalimutan. Hanggang sa ngayon, alam ni Baras sa sarili na buhay pa ang ama. Pero hindi niya alam ang ginagawa. Namiminsala ba o hindi? Tuluyan niya ring baon sa kanyang isipan ang masamang dulot ng tangan ng mutya sa batok ng aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Nga pala, para sa mga mahilig magbasa, magpaparaffle ako ng libreng libro. Lahat ay original stories mula sa Ang Ninuno at Kwentong Bayan. Mag-comment lang ng notify sa Facebook Live natin every 8 p.m. Ganun lang kasimple, magko-comment lang at may chance ka na manalo ng libreng libro. Maraming salamat.